Hello everyone, good afternoon, happy sunset moments. And nandito po ulit ang ating pagbabalik, si Sir Cotaylo po. And ngayong araw po, ngayong sunset moments, by the way kahapon po medyo at saka yung weekend, hindi ako nag-video dahil sa weekend nga and I have so many things to work on too pag weekends. Andun yung sa church, andin dun yung mga lectures ko online. And yesterday, we also have a long or whole day trip ng aking eldest son. You know what? Ito na lang share ko sa atin mga ka-moments. The whole day po kami from 5 o'clock in the morning up to maybe 11 o'clock ng hapon na. No? After lunch na sana yon. Na we traveled to another region, and it took us mga more than 3 hours to travel towards that region. And you know what? No? We have to take the road going to up of the hill, and yun nakita ko ng temperatura doon is minus 16 degrees Celsius. So sobrang lamig. Then I tried to look, buti clear yung kalsada, no? But when I tried to look side by side, almost 4 meters ang kapal ng snow, side by side, right and left. Yung kalsada lang talaga ang pwedeng daanan. Kung parang mag-avalanche yun talaga, grabe na. Kaya maganda yung ginawa ng government na parang talaga, parang ginawa nilang clayes ang o parang ice na talaga yung pinakagilid para hindi talaga malalaglag na lang sa kalsada. And my son told me may mga chemicals daw silang nilalagay doon. The fact also na kapag iikot-ikot na yung daan, they put a kind of chemicals doon on top of those snow, no, side by side sa road para kikintab-kintab siya na parang siya na yung signal or mga LED na makita ng mga driver na talagang iikot o talagang zigzag road na yung dadaanan. So grabe, and as I tried to look sa mga one-story houses, talagang natabunan na yung mga dingding, and yung rooftop, mga 1 foot na yung kapal ng snow doon sa itaas ng bubong. Kung talagang hindi matibay yung bubong, no? Talagang babagsak at babagsak yun. Marami ring mga old houses doon. May mga 2-story na bahay-bahay. Talagang yung second floor na lang talaga ang makikita-kita mo. Pero again, on top of the roof, ganun din makapal. And kami rin doon sa isang river, napadaan kami sa isang river. Tinuro sa akin ng anak ko na hindi na kumikilos yung tubig, yung water. No? Ilog yun, So, dapat may running water. Pero nag-slow down yung anak ko, nakita ko, talagang hindi na nag-move. Yun pala, nag-ice na pala yung tap water, top of the river, na talagang nag-solidify na siya into ice. Kaya tinignan ko mabuti, hindi talaga umagos, walang running water. Wala nga parang wave doon eh. Kaya it's a quite long river na ganoon na pala talaga kabagsik yung minus 16 degrees, no? Nag-solidify na talaga yung river, na. Now, ayun, nakarating kami mga more or less 3 hours dun sa kabilang region, and we have some paperworks, and my son can speak well sa Nihongo. So siya yung mga inano ko na mag-explain doon sa office kung what I want to have, what I'm trying to get for those documents na isinabmit namin.
No? So all the documents were good and accepted. Pero meron lang silang isa sanang supplementary document na hinihingi. Na supplement lang para na clear sana lahat-lahat yun and I can have the approval. Anyway, hindi ko pa man nakita-kita yung document na yon, but I tried to look for other copy na kung saan ko mahanap-hanap yun. Pero pauwi na kami, another 3 hours ride na naman going back. No? So, isang region from that prefecture going back to Nagano prefecture down to the city of Nagano, talagang bugbog na yung anak ko sa pag-drive. Pero gutom na kami. So, mga past 12 or 1 o'clock, no, naghanap na yung anak ko ng isang parking space na merong toilet, and at the same time either convenience store or a little restaurant. So sa una, wala talagang toilet lang. So we tried to drive again. After mga 10 minutes, may nakita na naman kaming isang doon, parking area talaga na kumbaga doon yung mga trucks, cars na stopover talaga sila doon to have their foods or toilet or comfort rooms, washrooms. So doon nakakita kami ng anak ko, and then we have our lunch doon. You know what? Kung bakit ko na sinasalaysay ito. I have a very rare moment sa anak ko, no, yung eldest son ko, na magkaroon ng ganung pagkakataon. Of course, nung elementary kami doon pa sa Philippines, meron kami talagang bonding, no? Because walang language barrier, walang cultural differences. So, okay lang, no? My son can speak Tagalog, English, Ilocano. So, walang walls, no? Pero pagdating dito sa Japan, all those things really made distances between among us, mga anak ko, and more particular din sa asawa ko kasi natabunan naman yung little English niya ng complete Nihongo na rin since she practiced Nihongo 24/7 na talaga kahit sa dasal. No? Kaya yung mga anak ko rin, ang naging mother tongue nila talagang Japanese na rin. Good for my eldest na yung simple sentences okay pa rin sa kanya. Although hindi speedy yung pananalita niya, at saka mga vocabularies niya, simple vocabularies, tapos hindi pa niya mahanap-hanap o maisip-isip kung ano yung exact words na talagang dapat gamitin niya. But nagkakaintindihan din kami. Na pagdating doon, kumain kami, we have a little rest, kwentuhan kami. And to me, it was mababa lang yung yung EQ ko. Kaya naging emotional din ako sa ganun na whole day, from early morning and all throughout the day, na magkasama kami hanggang doon sa lunch nga, and then balik na naman kami dito sa Nagano City. And akala ko dire-diretso na kami sa apartment. Yun pala, umikot-ikot pa rin siya, may nahanap-hanap siya. Tinanong ko siya, where shall we go? And yun na nga, where will we go? And then, just wait. So, umiikot-ikot siya na hindi ko alam kung saan. Yun pala, optical clinic ang hinahanap-hanap niya. I was thinking na niya yung eyeglasses niya, ipa-check up niya. Yun pala, he noticed na very loose na yung frame ng eyeglasses ko. Ito madali na lang mahulog-hulog, kaya nilalagyan ko na lang ng parang doon para na hindi mahulog, ganon. He noticed this, and ayun, kahapon, he brought me to that optical clinic, and then sinabi niya sa akin, you choose a frame you like.
nagtaka ako dun. Yun pala, sa akin pala yung purpose na yun. No? Ang sabi ko, I'm only using the reading glasses. Reading glasses na ano. Tapos sabi, so tinanong ako nung isang salesman doon, staff, and then hindi ko makuha yung tanong nila. Tinanong rin ako ng anak ko. I really don't know kung ano yung tinatanong nila, kung grado ba ng ng islands ko, na. Tapos kung nearsighted ba or farsighted ako. Hindi ko naman talaga masabi-sabing nearsighted ako or farsighted. Kasi kung ganito, nakikita ko talaga, nababasa ko. Pero pag ganyan naman, medyo malayo-layo, nababasa ko man, pero of course, maliit na. So, hindi na masyadong clear sa akin. And, ayun, nagsukat-sukatan on maybe 30 or 45 minutes. Ayun, kita-kita na namin yung maganda. Pero hindi lamang reading glass ang kinuha niya. Also, yung both reading at saka yung lalakad-lakad ka na hindi mo natatanggal-tanggalin talaga yung reading glass mo, pati na rin yung wherever you go na hindi mo natanggalin yung I don't know kung double lens bang tawag doon, yun. And he took 2 pairs of itong eyeglasses. And I was so surprised kasi he did not tell me about it. Na of course nung 2 months ago nakita niya itong eyeglasses ko noon. Tinanong niya ako. Sabi ko, very loose lang yung frame kaya kung pwede merong rubber na pwedeng ilagay dito sa sa holder para medyo sisikip-sikip, hindi agad-agad mahulog. Yun ang niya sa akin. So, that was it. And I think it was already 6 o'clock nang inhatid niya ako dito sa family apartment namin. And, ayun, sabi naman niya, "Pa, I will go to my own apartment. I'll take shower." So, sabi ko lang sa kanya, try to come back para you can explain to your mom in Japanese the full progress ng lakad natin. So when I came home and ayun, my wife and I met and we greet each other, tadaima, I'm back home, ganun ng Tapos welcome naman ako, pero nagtatanong na siya sa akin kung ano yung progress nung lakad namin. So I told her about yun nga, pero in English, hindi niya basta-basta maintindihan. Yun ang nagiging talaga distance namin. So, ang sabi ko naman sa anak ko, try to come back. So, mga 7:30, siguro nag-dinner na muna silang mag-asawa doon sa apartment niya. Then dumating siya ulit. And ang sabi ko, please explain to Mama what really transpired. And yun, nagkaintindihan na kami, pero nung wala pa siya, daming mga questions ni Mrs. na hindi ko talaga maintindihan. Pero I tried to explain na everything, na step by step, kung ano yung mga updates or progress doon. And then, inano ko na rin kung when will the approval of those papers come back or sent back to me. So nagpaliwanag ko na yon, pero siguro hindi pa rin talaga niya naintindihan mabuti. Kaya good for my son na he can explain it clearly sa anak ko. Yun nga lang, yung isang kulang na document, I have to look on that para supplement lang naman yon. Pero lahat ng mga required documents andoon na. Yun nga lang, na medyo sa April pa naman yun, pero I still have the time naman na
maaprubahan yun. And I hope it will be approved na kasi malapit na naman yung yung medical check-up ko, no? So anyway, yun ang naging ano ko kahapon, naging event ko kahapon, and tiring pero naging bonding namin ng anak ko. And yun, until 10, 11 o'clock ng gabi, I tried to go with the internet, and after mga 10 o'clock, we have a closing evening meeting ni Mrs. No? Pero umuwi na yung anak ko back to his own apartment to be with his wife. No? And kami rin dito. Kaya natapos ako ng talaga na pasado midnight na talaga, and I wish to really sleep. Pero talagang bumagsak na rin ako, agad-agad nakatulog na ako. So that was it. Kahapon, it was really a whole day and very stressful day sa akin. Kaya at any rate, ito lang yung share ko na kung ano talagang nangyari, na bakit 3 days akong walang upload. It's not for a kind of a kind of ambition to have a good number of supporters, but this is mine to really have little recordings of what I have done, experienced, and ito yung isa na this is a moment for me kasi talagang rare lang talaga. Ang isa nga palang isang moment namin nung anak ko na yon, yung eldest ko, graduating middle high school siya noon, junior high school. Nabunggo siya ng isang matandang lola, nag-drive ng car, and my son was using his bicycle na going back home. Galing siya sa review center noon para sa college entrance test niya. And then, mga 9:00 siguro ng gabi, nabalitaan namin, may tumawag na aksidente daw yung anak namin. Kaya agad-agad pumunta kami ng asawa ko doon, and yun, nakoma pala yung anak ko namin. And ayun, to cut the story short, mga more or less 1 month siya doon sa ICU, pero coma pa rin siya. I think 2.5 weeks na andun lang ako, 24/7 akong nagbabantay doon. At that time naman wala pa akong I think I was in recess ata noon, or tapos na ata yung contract ko noon. And yeah, I was available that time. Kaya 24/7 ako dun sa ICU. Until mga 2-3 weeks na andun siya sa ICU, coma. One afternoon, nakita ko na itong isang daliri niya, gumalaw na ng ganyan. So, kumbaga, nakita ko na, kumbaga, buhay yung anak ko. And, of course, yung makina parang nagpapaano sa kanya. Nung gumalaw ito, napasigaw ako lang sa nurse. Sabi ko, "Nurse, he's moving. And, after a couple of minutes, yung mata naman niya, he opened his eyes. Kaya I was so delighted talaga, grateful talaga ako na nag-survive yung anak ko. That's so one of talagang very deep na namin ng anak ko during that time, ng high school siya. And then kahapon, ayun, together, a whole day travel, and everything I need, I need my son to help me sa transportation, driving me for 6 to 7 hours, and then translating all things that I need to explain to the office. Sa embassy yun. And then
yun nga, yung eyeglass ko pa, yung lunch, everything na bayad niya. Sabi ko na you spend a lot, anak ko, you spend a lot. I'm sorry, but sabi, no, 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 no. And sa kanya rin, inano niya rin yung ano niya, yung glasses niya. Pinaayos din niya and then kumuha siya ng another parang extra na eyeglass din niya. Kasi nagda-drive nga siya. Tsaka ano na ang grado ng eyeglasses ng anak ko. Yung current naman niya, pinahugasan lang niya doon. So that was it, mga ka-sunset moments. Dapit hapon na po rito. Minus 16 degrees kahapon. And this time, I think minus 4 degrees ata ngayon. Yeah, minus 4 degrees. So yun lamang po. Ayokong pahabain ito. Sharing lang naman ito. Ano? Thank you. Ito po si Sir Cotaylo, Alan Cadano sa ating Sunset Moments. Take care. God bless.